Ako si Lauren Sevilla Faustino, I graduated from UP Film 2003, cum laude, pasang umabot ng cum laude. Tapos nag-MA ako ngayon ng social work, women in development yung specialization ko, sa UP pa rin. Tapos nag-hope ako na makatapos ng thesis for the 8th year this year. Currently, filmmaker focusing on documentaries and narrative, pero ang past life ko at majority of my life was as a production designer. Tapos ang mga nagawa ko before ay production design for independent films, for Cinema One Originals, for Cinemalaya, and for music videos din, and for some commercials. Tapos yung natutunan ko from production design is how to tell a story visually. Tapos yung pinaka nakatulong sa akin bilang as a director ngayon is yung, and as a writer din, yung attention to detail. Yung kunyari, itong ballpen na to, may ibig sabihin to. Kung walang ibig sabihin yan, hindi yan dapat nasa eksena. Kailangan may meaning sila lahat. So kunyari, ang relos na to ay ganito. Lahat yan may meaning. Kasi ganun pag film, kailangan lahat make sense. Hindi katulad ng tunay na buhay. Yan. So, wali ang job ng production designer sa film, siya yung magde-determine ng look. So, ano ba yung look? For instance, kunyari, ang film ay period. So, lahat ng props, lahat ng damit, lahat ng bagay na nakikita mo sa set, lahat yon gawa ng production designer dapat. Ang rule namin, ang informal rule namin ay basta pag may paa, at saka may gulong, sa PM yon. Pero everything else, ballpen, lapis, relos, eyeglasses, hikaw, lahat yon production designer. Tapos, ang production designer, meron siyang sariling team. So, sa team niya, meron siyang art director, meron siyang wardrobe, meron siyang hair and makeup, depende sa kung gaano kalaki at kung gaano karami yun. Depende sa kind of film. Pero, yun yung mga basic. Tapos, yung art director, iba-iba rin yung kinds niya. Merong art director na technical or construction. So, kunyari, may mga set na kailangang gumawa, kunyari ng makeshift na bahay or mga bunk houses. So, art director yung gagawa. Meron din namang art director na ang main job niya talaga is mag-assist dun sa production design. So, pag sa film, ang production designer, dapat katabi siya lagi ng camera. Tapos katabi siya lagi ng DOP. Before every take, kailangan niyang tignan yung frame. Kung lahat ng props, lahat ba kita ng maayos, mukha ba silang natural, tapos yung damit ba ng artista, tama, yung hair ba maayos, yung makeup ba, pasok sa ilaw, bagay ba, yung lipstick ba, masyadong mapula, lahat yon. Production designer, lahat yon. Tapos dapat yung production designer, lagi siyang nasa tabi ng DOP. Kasi kapag hindi ka nandun sa frame, kunyari, ayan, tingin mo, ang ganda-ganda. Pag tingin dun sa frame, wala naman palang nakikita. Or kung hindi, putol-putol naman pala yung, kunyari, mapa. Importante kasi yun, nagbibigay siya ng information. Or kunyari, diploma. Kailangan makita yung diploma sa eksena para establish na yung character ng tao na to ay maraming recognition. Or mga medals. Kunyari, nilagay yun ng production designer, pero si DOP, hindi niya nakunan kasi hindi bagay sa angulo. So, magko-compromise sila. Either si PD, i-adjust niya yung mga props, or si DOP, i-adjust. So, yun yung mga instances na importante yung PD. Tapos, ang production designer, isa sa mga roles niya is na-help niyang mag-build ng character. So, ano yung mga elements na nakakatulong sa pag-build ng character? Anong uri ng sapatos yung isusuot niya? Saang bahay siya nakatira? Anong mga klaseng gamit yung meron siya? Meron ba siyang una na fluffy? Meron ba siyang una na makulay? Ano ba yung aesthetic ng tao? So, lahat yon nakakatulong sa pag-build ng character. Pati makeup, lahat yon i-check niya. Tapos yung pinaka-best manifestation na successful yung PD ay kapag hindi mo siya napapansin. Kasi kapag, kunyari, yung production design, umangat masyado yung, kunyari, napansin mo dun sa table yung isang element. Ibig sabihin nun, hindi siya nagbe-blend in. So kapag yung, kunyari, may sinetup kami one time na grocery,
nag-mock up kami ng grocery for a film ng Cinema One, Huling Araw ng Linggo. Walang nakapansin na iniba namin siya. So, ibig sabihin, pero ang dami namin ginawa. Ang dami-dami ginawa. Pinalitan namin lahat ng signage, pinalitan namin, yung mga products, kailangan namin itabi kasi branding, bawal. Pero hindi siya nahalata sa film. So, yun yung ibig sabihin na successful yung PD kasi nagiging seamless siya, hindi siya nahalata. So, yun. Tapos, ang mga key members niya ay may PD assist din siya. May PD assist ang pinag-uusapan namin lagi, mas brain or brawn ang PD assistant mo. Minsan, ang kailangan mo talaga kasi is magbubuhat ng furniture. So, yun yung brawn. Pero ang pinaka-best is yung may brain at may brawn. Yung kunyari, kasi ang PD, kunyari, ayan, magbubuhat ng sofa, kunyari, ipoposition niya yun in such a right way na maganda siya sa framing ng camera. Pero kung yung PD assist mo, meron din siyang brain, tapos may artistic input din siya, pag nilagay niya yun doon, alam niya na mas maganda to dito. Kasi ang difference ng interior design sa PD, kunyari ito, sasagad natin sa pader. Kasi malapit. Pero pag PD, pwede niyang i-decide na hindi, ilapit natin ng konti para mas mukhang malalim sa frame. Kasi di ba dadayain natin yung pagka-flat ng camera. So para magkaroon ng foreground, middle ground, background, nakatulong din yung PD doon. Naglalagay siya ng elements sa foreground. Kunyari dito, maglalagay siya ng vase. Tapos nandito sa gitna yung artista. Tapos sa background, meron pang painting para mukha siyang layered na look. So yun.